the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, you're caught again. Ika'y naipit ulit. Nasaan ka ba ngayon? Uy, mukhang ikaw settled ka na ngayon. Brad Jeff, good morning. Good morning, Brad Ted. Nasa na tayo? Nasa opisina na. Medyo umabot. Alas 6 kami umalis ng bahay. Ilang oras, Pastor? Kaintatu, saan ang punta mo? Makati. Oo, ilang oras? 2 hours and 50 minutes to be exact. At least hindi 3 oras. Naawa naman. Diniscountan ka. May discount. Oo. Wow. Grabe, no? Sige. Anyway, well, ganun talaga. Talo ho ang pikon dyan, no? Tama. May mga we pray for serenity, mga bagay na dapat na ho natin tanggapin. So ngayon, ang pinakamainam, tanggapin natin ang magandang mensahe na manggagaling pa rin po kay Brad Jeff. Brad? Yes, Brad Ted. Batiin ko lang muna. Good morning kay Nathaniel Chua. Thank you for tuning in. Brad Ted, nakakatuwa yung report natin. Nakapagpatayo ng palikuran. Grabe. Yung mga tinitake for granted natin minsan, napakadito po sa iba. Amen. So nakakatuwa lang yung mga happy anonymous natin. Anyway, nasa series po tayo ng Moses. At kahapon nga po, pinag-usapan namin, Brad Ted, nila Gerald, yung 10 salot na pinadala ni Lord, yung 10 plagues sa Egypt, yung pang-10, hindi na kinayanan po ni Pharaoh kasi siya mismo walang nagawa. Yung kanyang panganay na anak ay namatay din, na lalaki, no? Kasi nga po, ang panuntunan ni God, yung walang dugo ng tupa sa hamba ng pinto, mamamatay yung panganay na anak. Yung po yung Passover na tinatawag. Now, nung nakarating po kay Pharaoh yung ganong klaseng salot, pinagbayaan na lang niya itong mga Israelita na lumayas. Pero napagtanto niya, ba't natin pinaalis? Milyon-milyon to, 2 milyon mahigit to, wala na tayo magiging alipin kung baga. So, nakaalis na po mga Israelita, kaharap po nila during that time, fast forward ko na po, ay ang dagat, okay? Yung pong Red Sea, kaharap nila. So, sa likuran nila, humahabol naman yung mga Egyptian soldiers. Kasi napagtanto, ba't natin pinalayas? Patayin na lang natin sa disyerto yung mga yan. So, kung ikaw po yung Israelita, nasa harapan mo ay Red Sea, dagat. Sa likuran mo, mga sundalo, kumbaga box po sila. Kaya, I don't know, baka po kayo'y nasa harapan ngayon ng matinding problema. Sa harapan, sa likuran, sa tagliran. Alam niyo po yon. Ano po ba kinakaharap natin na tila baga malulunod ka na sa problema or mamamatay ka sa problema tulad nung kinalalagyan ng mga Israelita. Sukol na sukol po sila. Pero ang ganda po ng sinabi ni Moses sa Exodus 14:13. Sumagot si Moses dito sa mga Israelita, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Alam niyo po, si God po, fast forward, gumawa ng matinding miracle. Nahati po yung dagat, natuyo, nakatawid sila sa kabilang ibayo. Hindi po nangyari yun ever nung panahon pa na yun, na may Diyos na humati ng dagat. Kaya po yung mga Israelita, nung nakita nila nahati yung dagat, nabuo ang kanilang pananampalataya. But wait, there's more. Yung mga umahabol pong sundalo ng Egyptian, nung nasa kalagitnaan ng dagat, inanulit ni Moses ang kanyang staff, yung kanyang tungkod, bumalik po yung tubig sa gitna at namatay po lahat ng mga Egyptians. So pag tinignan niyo po, ano nangyari dito? Ang Diyos po, pagka po tayo ay sinabihan na akong bahala sa iyo, ililigtas kita, pinaniniwalaan po ba natin? Ano man pong problema meron kang kinakaharap ngayon, maaaring dagat yan ang problema, or maaaring sundalo na gusto kang patayin, or gusto kang alipinin tulad ng mga Egyptian soldiers, ang Diyos po ay nagmamahal sa atin. At maaaring ito po'y sinasabi sa inyo ngayon ng Diyos. Exodus 14:13, lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan nyo na lang kung paano kayo ililigtas ni Yahweh, hindi nyo na muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa assurance mo na maaaring kami nalulunod sa problema ngayon, maaring wala kaming malalabasan sa mga problema kinasasadlakan namin. Pero Lord, Ikaw ay nandito upang gumawa ng mga mirakulo. Kaya Panginoon, dinadalangin namin ang mga matinding pinagdadaanan na tumawag sa iyo.
buong pusong lumapit sa iyo at alam namin ang iyong pagmamahal ang magsasalba sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa pakikinig po namin na magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff today. Nawa Lord, sa mga nakapakinig po namin today, makuha po ang aral na ito sa buhay po, mahal na Panginoon, ng mga pangyayaring ito sa buhay po ni Moses. Mahal na Panginoon, muli po, salamat sa lahat po ng aming tagapakinig na nagmamalasakit sa kapwa. Salamat din po, Panginoon, sa haba po ng pangunawa sa amin, ng aming po mga tagapakinig na naghihintay po sa aming tawag. Lord, yakapin niyo po silang lahat. And bless Brad Jeff sa kanyang panibagong misyon ngayong araw na ito, sa kanya pong patuloy na paghatid po ng magandang balita. Keep him safe and protected always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And God grant you fortitude, Brad Jeff, sa iyong pagmimission araw-araw. Naiintindihan namin ang iyong hinagpis, pero may mga bagay-bagay na kinakailangan talagang tanggapin na natin na hindi na po mababago. Otherwise, buryong ang abutin mo, Brad. Ang ganda mo pa naman lalaki. Oo. Yung gusto ko sa iyo, Brad Ted, hindi ka marunong magsinungaling. Maraming salamat. Of course, ngayon pa na ang mga mata ko'y luminaw na. Matapos ang ating Asian Eye, opo, kay Dr. Veloso. Yan. Galing. Okay, Brad. Brad Ted, I think gusto ko lang encourage yung mga kababayan talaga natin. Taga nakafocus tayo. Yung araw mo ba masasayang sa puro reklamo? Alam niyo yun, ang dami na po na pwedeng ireklamo. Pero mag-focus lang tayo kahit katiting. Ano ba mako-contribute ko sa buhay ng isang tao ngayong araw na to? Every day, one day at a time lang po. Kaya yung mga Happy Anonymous, napaka-blessed po talaga ng mga tao na yan. Yung one person at a time, it's not about the amount, it's really helping people to have value in life sa tulong po. So, in-encourage ko lang kayo, keep pursuing God and the purpose God has for you. Ed? Amen. Amen. Salamat na marami for that inspiring words, Brad Jeff. At muli, kami aantabay sa panibagong inspirasyon bukas para po sa ating The Daily Brad. Bukas, Brad, ay Miyerkules na, bispiras ng Huwebes. Yes, Brad Ted. Thank you so much, Ronald Sarcos, for tuning in. Paalam na ako, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.